Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa unang kabanata ng asignaturang ito, ang asignaturang Seclit 104, Sanaysay at Talumpati. So gaya ng sinabi ko sa inyo, ang asignaturang ito ay isa sa mga pangunahing asignatura na kailangan ninyong kunin bilang mga nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. So lahat ng may kinalaman sa sanaysay, simula sa kahulugan nito, mga uri, katangian, anyo, tema, o struktura, lahat ng yun ay pag-uusapan natin sa kabanatang ito. Ano ba ang tinatawag nating sanaysay? So meron tayong mga nakalap na pagpapakahulugan tungkol sa uri ng panitikang ito, ang sanaysay, at ito ang isa-isahin nating pag-usapan ngayon. Ang sanaysay ay isang nakasulat na tuluyang akdang naglalahad ng sariling kaisipan, pananaw, opinyon o kuro-kuro at damdamin ng isang manunulat tungkol sa isang paksa. So ang uri ng panitikang ito ay naglalahad ng sariling kaisipan tungkol sa isang tiyak na paksa. Halimbawa, bilang isang manunulat, gusto mong maglahad ng tungkol sa sarili mong opinyon hinggil sa death penalty. Magsusulat ka ngayon ng isang akda kung saan doon mo inilalahad kung ano ang sarili mong opinyon, ano ba ang damdamin mo, ano ba ang pananaw mo tungkol sa paksang yan. So yung akdang binubuo mo ay tinatawag nating sanaysay. Ang sanaysay ay itinuring na pinakabunso sa lahat ng uri ng panitikan dahil ito ang pinakahuling uri ng panitikan na lumitaw o umusbong sa daigdig. Mas nauna rito ang paglitaw ng tula, ng dula, ng nobela, maikling kwento, at ng iba pang uri ng panitikan. So kapag itinatanong sa inyo o kapag mayroong magtatanong sa inyo, bakit ba tinaguri ang bunso sa lahat ng uri ng panitikan ang sanaysay? Kasi nga, ang sanaysay ang pinakahuling lumitaw sa daigdig. Nauna riyan yung mga, mas nauna nang naipalabas yung, mas nauna nang natutunan ng mga tao ang tula, nobela, maikling kwento at iba pang uri ng panitikan. Ang sanaysay ay ginamit din ng mga propagandista. Sino ba yung mga tinatawag nating propagandista? So kinabibilangan ito ni Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at iba pa. Ginamit nila ang sanaysay sa paghingi ng reforma sa mga Kastila. So kung matatandaan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi ba't nahati-hati ito sa iba't ibang yugto? Nagsimula tayo sa panahon ng mga katutubo. Sumunod panahon ng mga Espanyol noong sinakop na tayo ng mga Espanyol, ng mga Kastila. At ang pangatlo, ang sumunod sa panahon ng mga Kastila ay ang panahon ng pagbabagong isip o panahon ng propaganda. Ang panahon ng propaganda nahati sa dalawang yugto. Yung una, ito nga yung panahon ng mga propagandista kung saan ang pinakalayunin nila dito noon ay humingi ng reforma o ng pagbabago mula sa mga Kastila. At dahil hindi ito lubusang nagtagumpay, nagkaroon ng tinatawag nating panahon ng himagsikan. At ang namuno naman sa panahon ng himagsikan ay si Andres Bonifacio. So kung matatandaan ninyo ang kasaysayan natin, isa ang sanaysay sa ginamit ng mga ninuno natin noon, ginamit ng mga propagandista para humingi ng reforma sa mga Kastila. Sa sanaysay ay nakilala rin sina Michael de Montaigne. Siya ay isang Pranses na sumulat ng essayis. Ang essayis, ito yung kalipunan ng mga palagay at damdamin ni Michael de Montaigne. So parang lahat ng mga naisip niya tungkol sa isang bagay, lahat ng mga palagay niya o ng damdamin, sinusulat niya. Lahat ng yun na ipon, tinawag niya yun ngayon na essayis. So kinapapaloban ito ng mga pagtatangka, mga pagsubok at mga pagsisikap ni Michael de Montaigne. Nakilala rin siyempre si Francis Bacon. Siya ang ama ng sanaysay na nakasulat sa Ingles.
isinalin niya ang essays ni Michael de Montaigne sa Ingles. So kung itatanong sino ba ang ama ng sanaysay sa Amerika na nakasulat sa Ingles? So ang sagot si Francis Bacon. Dito naman sa Pilipinas ay nakilala si Alejandro G. Abadilla o tinatawag nating AGA. Siya ang bumuo ng salitang sanaysay mula sa pariralang sanay sa pagsasalaysay. At ang sanaysay na yan, ginamit na bilang panumbas sa salitang essay. So, ang Filipino ng essay ay sanaysay. Sino ang nagbigay ng katawagang yan? Si Alejandro G. Abadilla, na siya ring tinaguriang ama ng sanaysay sa Pilipinas. Nakilala rin si Genoveva Edrosa Matute. Siya ay isang premyadong manunulat at mananaysay. So aniya, ang sanaysay sa makitid na kahulugan ay isang pagtataya hinggil sa isang paksa sa paraang maglalahad ng kaisipan, kuro-kuro, palagay, at ng kasiyahan ng sumusulat upang umaliw, magbigay kaalaman o hindi kaya ay magturo. Sabi niya, ang sanaysay ay isa sa mga anyong higit na nagpapaisip, nagpapalawak at nagpapalalim sa pangunawa, bumubuo at nagpapatibay sa isip at damdaming bayan. So kung napapansin niyo medyo malalim yung pagpapakahulugan ni Genoveva Edrosa Matute sa sanaysay. Pero ang tatandaan ninyo na pagpapakahulugan niya mula sa kanya, ito ay nagbibigay ng palagay at ng kasiyahan ng sumusulat. So, ito ay ang pinakasentro ng sanaysay ay yung mismong damdamin, yung kasiyahan ng isang manunulat na lumilikha o nagpapahayag, naglalahad ng kanyang sariling pananaw, opinyon, damdamin, kuro-kuro, hinggil sa isang tiyak na paksa. Mula naman sa ating diksyonaryo, ang sanaysay ay mayroong daw natatanging paksa na higit na maikli at formal kaysa sa alinmang akda. Nagtatagla ito ng paniniwala, pananaw at kaisipan ng sumulat. So ito ang ipinagkaiba ng sanaysay sa iba pang mga uri ng panitikan. Kung napapansin ninyo ang tula, dahil ang tula nga ay nasa anyong patula, ito ay binubuo ng sukat, tugma, meron itong ritmo, aliw-iw, indayog, mga ganun. So, ang sanaysay naman ay iba. Ang sanaysay naman, ito ay paglalahad ng damdamin o kaisipan ng isang manunulat hinggil sa isang tiyak na paksa. So, yun naman ang ipinagkaiba ng sanaysay sa iba pang mga uri ng panitikan. Okay, so sa ano't anuman ay ito ay bilang paglalahat na, so lahat ng mga pagpapakahulugan mula sa iba't ibang otoridad o individual, kapag pagsamasamahin nating lahat ng yun at bilang paglalahat sa maikling salita, ang sanaysay ay isang tuluyang kathain na naglalahad ng kaalaman, kuro-kuro o damdamin sa isang maluwag, maguni-guni, pansarili, di tapos at di ganap na pamamaraan. Sa mas maikling salita, ang sanaysay ay paglalahad ng opinyon, damdamin, kuro-kuro ng isang manunulat hinggil sa isang paksa. So yan ang tatandaan ninyong kahulugan ng sanaysay. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagkakaiba ng sanaysay at ng kathang-agham. Ano ba ang pinagkaiba ng sanaysay sa tinatawag nating kathang-agham? Ang sanaysay, sa muling pagtalakay ng sanaysay, natutunan natin na ang pagkakaiba ng sanaysay at agham ay ang mga sumusunod. So, meron tayong mga paglalarawan dito. Una, ang sanaysay aniya ay isang maguni-guni, pansarili, di tapos, di ganap. Samantalang sa kathang-agham, ito ay maanyo, panlahat, tapos, ganap na pamamaraan. Sa mas maikli salita, kapag kasanaysay, panitikan kasi yan meron tayong tinatawag na kapag sinabi kasing maguni-guni, yan ay sumasaklaw dun sa pagiging imahinatibo, yung imahinasyon ng isang manunulat. Kapag agham naman
agham, science, ito ay maproseso. Binubuo ng mga proseso. Kaya nga sinabing ganap na pamamaraan at maanyo. So yun ang pagkakaiba ng sanaysay sa kathang agham. Bukod pa rito, ang pamaksang pangungusap na tinatawag na pangunahing ideya o pinag-uusapan sa buong talata at pantulong na pangungusap na nagbibigay detalye sa paliwanag sa pamaksang pangungusap. Bakit ba nagbanggit na naman itong tinatawag nating pamaksang pangungusap at pantulong na pangungusap dito sa pagkakaiba ng sanaysay at kathang agham? Kasi nga sabi natin kanina, ang sanaysay kasi ay isang tuluyang anyo ng panitikan. Kapag sinabi nating tuluyang anyo, ito ay binubuo ng mga talata. Ano ba kasi ang bumubuo sa mga talata? Pangungusap. Ano ang pangungusap? Ano ang tungkulin ng pangungusap sa talata? Walang mabubuong talata kung walang pangungusap. Okay, so meron tayong mga tinatawag na pamaksang pangungusap. Kapag sinabi nating pamaksang pangungusap, ito yung kinapapalooban ng pangunahing ideya. Yung pantulong naman na pangungusap, ito yung nagpapaliwanag doon sa pangunahing ideya. Kung natatandaan ninyo ang talata, yung tinatawag nating talata, di ba? Ito ay kalipunan ng mga pangungusap. Di ba? Sa bawat talata, merong tinatalakay doon na pangunahing ideya at meron ding pantulong na ideya. Sinusuportahan ng pantulong yung pamaksang pangungusap. Okay, so huwag kayong malilito. Narito ang halimbawa. Ang pamaksang pangungusap, halimbawa nito ay, ang mga kabataan ngayon ay palala na ng palala. Okay, so yun yung opinyon ng sumusulat. Ngayon, para suportahan yung pamaksang pangungusap na yan na kinapapalooban ng pangunahing ideya, narito naman ngayon yung mga pantulong na pangungusap. Bakit sinabing palala ng palala ang mga kabataan ngayon? Kasi nga, nalulung sila sa droga, madalas nasangkot sa mga krimen, nagre-rebelde sa mga magulang, at humihinto sa pag-aaral dahil maagang nabuntis. Okay, so yan yung halimbawa ng pantulong na pangusap. Sa tandaan lang ninyo, sa sanaysay, ulitin ko na naman, ang sanaysay isang tuluyang anyo. Kapag sinabi nating tuluyang anyo, ito ay binubuo ng mga talata. Kasi sa pamamagitan ng talata, doon mo, kung ikaw isang manunulat ng sanaysay, doon mo inilalahad yung mga opinion mo per talata. Ngayon, sa bawat talatang yan, merong nakapaloob na pamaksang pangungusap at meron ding pantulong na pangungusap. Kapag sinabing pamaksang pangungusap, ito ay yung kinapapalooban ng pangunahing ideya. Yung pantulong na pangungusap naman, ito yung mga pangungusap na sumusuporta sa pamaksang pangungusap. So, yan yung mga halimbawa natin. I hope na intindihan ninyo. Okay, so dumako tayo sa sumunod na topic. Ang layunin ng sanaysay. Ano ba ang layunin ng sanaysay? Nakalahad dito ang 5 layunin ng sanaysay. Una ay ang magturo o magbigay kaalaman o impormasyon. Pangalawa, nagpapaisip, nagpapalawak at nagpapalalim sa pangunawa. Pangatlo, manghikayat o manghimok. Pang-apat, magpaganap o yung tinatawag nating implementasyon. At panglima, ito ay upang magbigay ng aliw o kaya ng kasiyahan. Talakayin natin ang iba't ibang katangiang tinataglay ng sanaysay. Una rito ay ang pagiging personal ng sanaysay. Dahil nga ang sanaysay ay umiinog sa manunulat, tinataglay nito ang kung ano ang taglay na personalidad ng isang manunulat. Kung ano yung katauhan o katangian ng manunulat ay lumilitaw o masisilip mula sa kanyang mga sinusulat. Sa sanaysay kasi, tulad nilang sinabi ko na, ang sentro rito ay yung manunulat, yung kanyang sariling damdamin o yung kanyang sariling kaisipan. Sa kanyang mga isinusulat, makikita mo riyon
doon yung kanyang pagiging individual, yung kanyang personal na katangian, at madadala niya doon sa kung paano niya ilahad yung damdamin o kaisipin niya tungkol sa isang bagay. Pangalawa ay ang pagiging malaya. Malaya ang isang manunulat na ilahad ang kanyang damdamin o opinyon sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, gusto niya ng mahabang paglalahad dahil siya ay masalita, marami siyang gustong sabihin, kaya mahaba yung kanyang sinusulat o hindi kaya malalim, gumamit siya ng mga malalalim na salita. Depende sa kanya. Nagtataglay din ito ng iba't ibang himig o tono, depende rin sa manunulat. So malaya ang sanaysay, may kalayaan ang manunulat. Walang teknikal na maliban lang siyempre sa balarila sa tamang paggamit ng mga salita. Pero sa sanaysay, malaya ang isang manunulat. Pangatlo ay ang paglalahad. Ang sanaysay ay pagpapahayag, pagtitimbang ng isang issue sa loobin, hinagap, palagay o paniniwala. Tinatawag din itong pag-iisip na naririnig. Bakit? Kasi nga, ang isang manunulat ay naglalahad ng kanyang sariling opinyon o damdamin. Kung ano yung naiisip niya tungkol sa isang paksa, yun ang inilalahad niya sa sinusulat niya. Yung mga mambabasa naman, nababasa at nakikita roon mismo kung ano yung naiisip noong sumulat noon. So halimbawa, nagsulat ako ng sanaysay tungkol sa sarili kong pananaw hinggil sa divorce. So, halimbawa, ngayon, yung sarili kong kaisipan o pananaw ko tungkol sa divorce ay inilahad ko sa sinulat kong sanaysay. Kayo na mambabasa, makikita ninyo, mababasa ninyo yung sarili kong kaisipan. Kaya nga sinabing pag-iisip na naririnig. Pag-iisip ito ng manunulat hinggil sa isang tiyak na bagay at kapag binasa na ito ng mga mambabasa ay maririnig nila yung naiisip ng nagsasalita, ng sumulat. Nakuha ninyo yung lalim o yung kahulugan ng tinatawag na pag-iisip na naririnig. So ulitin ko ang pagpapaliwanag. Dahil nga ang sanaysay ay nakasentro sa manunulat doon sa kanyang paglalahad o pagpapahayag ng kanyang sariling opinyon o kuro-kuro at damdamin o di kaya ay saloobin hinggil sa isang tiyak na issue, inilalahad niya yan at naririnig naman ng mga mambabasa. Yung ibig sabihin ng naririnig doon, nababasa kasi nila, di ba? Nababasa natin, nababasa mo, nababasa ng mambabasa yung inilahad nung mananaysay o yung manunulat hinggil sa kaisipan niya sa isang tiyak na paksa. Okay, so I hope malinaw sa inyo. Number 4 ay ang larawan ng buhay. Ang sanaysay ay nagtatangkang maglarawan ng buhay sa pamamagitan ng makatotohanan o hindi kaya ay masining na pamamaraan. So halimbawa, ikaw ay naglakbay, ikaw ay pumunta sa isang liblib na lugar. Ngayon, kung ano yung nasaksihan mong paraan ng pamumuhay ng mga tao roon, ay isasalaysay mo. Gagawa ka ngayon ng isang pagsasalaysay hinggil sa pamamaraan ng paraan ng pamumuhay ng mga tao dun sa pinuntahan mong lugar. Ngayon, ilalarawan mo yun sa paraang maiintindihan o hindi kaya mararamdaman ng mga mambabasa mo kung ano yung nais mong iparating. Mula doon sa paglalarawan mo, madarama nila yung damdamin, yung sa pamamagitan ng makatotohanan na pamamaraan, makikita nila parang doon pa lang sa binabasa nila ay makikita rin nila kung ano yung nakita mo. So yun yung sanaysay. Meron din siyang katangiang maglarawan ng buhay sa pamamagitan ng makatotohanan o di kaya ng masining na pamamaraan. Siyempre kapag sinabi nating masining na paraan, gumagamit yung manunulat ng iba't ibang halimbawa nito ay yung paggamit ng mga tayutay, ng mga idioma upang mas maging masining pa yung kanyang paglalarawan ng buhay.
Number 5, damdamin. Ito ay pagpapahayag ng damdamin, ng sariling damdamin ng may akda tungkol sa isang tiyak na paksa ng mayroong kaangkupan, kalawakan, kaganapan at kawastuhan. So, damdamin. Damdamin ng autor o ng manunulat. Himig, ito naman ay tumutukoy sa kulay o tono o hindi kaya ay ng atmosfera noong lalahad ng kaisipan ng manunulat o ng autor. So, ang sanaysay ba ay malungkot? Malungkot bang pagkakalahad? Magaan ba? Masaya? Seryoso? Matipid? Kontrolado? So, lahat ng yun naman ay saklaw ng himig. At panghuli ay yung estilo. Sa pagsulat ng sanaysay, ang autor o manunulat ay mayroong kalayaang gumamit ng sarili niyang estilo. Bawat manunulat mayroong kanya-kanyang estilo o sariling estilo yung mga yan. So yung estilong ginagamit nila sa pagsulat ng sanaysay, gaya nga ng sinabi natin, personal, may katangiang personal ang sanaysay, madadala ng manunulat yung kanyang katauhan o yung kanyang personalidad doon sa sinusulat niya, sa paraan niya ng pagsulat. So kung ang isang tao ay seryoso, asahan mong meron kang makikitang pagiging seryoso doon sa sinulat niya. Halimbawa, ang isang painter, ang isang artist. Kung ang isang artist ay merong mabigat na pinagdaraanan, mararamdaman mo yun sa kanyang ipinipinta. Makikita mo yung parang dark o parang yung pagiging malungkot ng kanyang pininta. Halimbawa, siya ay nawalan ng mahal sa buhay, tapos gumawa siya ngayon ng kanyang masterpiece, ng kanyang art. Doon sa art na yun, doon sa kanyang nilikha, makikita mo yung kanyang pinagdaraanan. Mararamdaman mo. Dahil yun sa kanyang sariling estilo. Makikita at makikita kung ano ang kanyang personalidad, kung ano ang kanyang naiisip, kung ano ang kanyang nararamdaman. Kaya nga kung bumalik tayo sa paglalahad kanina, na yung tinatawag nating ang pag-iisip ng manunulat ay naririnig ng mambabasa. Dahil yun sa kanyang estilo rin. Okay? So, lahat ng mga katangian yan ay magkakaugnay-ugnay. Personal, malaya, damdamin, paglalahad, himig, estilo. So, lahat ng yan ay magkakaugnay bilang mga katangian ng sanaysay. Narito naman ang isang maikling paglalahad hinggil sa tema, istruktura at estilo ng sanaysay. Ang tema, istruktura at estilo ng sanaysay bilang anyo ng masining na paglalahad, ang sanaysay ay nagtatangkang maglarawan ng buhay sa makatotohanan at masining na paraan. Isa itong paglilinaw na may katiyakan. Sapagkat buhay ang inilalahad, maaring paksain ang anumang tema. Sabi nga natin kanina, malaya. Magaan man ito o seryoso, karaniwan man o di karaniwan, kontrobersyal man o hindi. So naglalayong maglahad ang sanaysay sa pamamagitan ng makatotohanan at masining na pamamaraan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng magaan o seryoso, okay? So depende sa estilo ng manunulat. Upang matamo ang layuning makapagkintal ng impresyon o bisa, kailangang maging maayos at lohikal ang paglalahad ng kaisipan mula sa malalaking tipak ng kaisipan hanggang sa maliliit nitong detalye. Ginagamitan ng autor ng mga paraan sa paglalahad gaya ng pagbibigay kahulugan, paglalarawan, pagsasalaysay, paghahambing, analohiya o kombinasyon ng mga ito. Dahil nga isa sa mga katangian ng panitikan ay ang estilo ng autor sa kung paano niya itilarawan, maaaring sa pamamagitan ng masining o hindi kaya ay makatotohanang pamamaraan. So gumagamit ngayon ang autor ng iba't ibang paraan gaya ng sabi nga rito, pagbibigay kahulugan, paglalarawan at iba pang pamamaraan. Maaaring kombinasyon ng lahat ng
mga paraang ito. Ang simpleng estilo ay lagi nang maganda. Okay, so yun, ito naman ang pinaka parang tip o hindi kaya ay yung sikreto ng sanaysay. Ang pagiging simpleng estilo, ito ang pinakamaganda sa lahat. Yung simple lang, yung payak, pero nailalarawan mo kung ano yung naiisip mo, ito ang pinakamahusay na sanaysay. Ang kapayakan sa estilo ng pagkakasulat ay hindi nangangahulugang kawalan ng sigla. Okay, tandaan niyo yan. Aniya, ang kapayakan daw o yung pagiging simple ng estilong ginamit mo sa pagsusulat ng sanaysay ay hindi nangangahulugang kawalan ng sigla, kundi ito ay lagi ng maganda. Mas malinaw, mas payak, okay, at hindi sambulat na pag-iisip ang kariktan ng mga pahayag. Anong ibig sabihin nito? Mas simple, mas maganda. Hindi yung nagkakasanga-sanga, yung pag-isip mo, napaparami ka ng mga salitang ginamit, mas magulo, mas hindi naiintindihan ng mga mambabasa. At nawala na rin yung kariktan ng sanaysay. Ang pinakamabuting gabay na dapat isaalang-alang ay ang pagiging simple, matapat at pag-aangkin ng mga natural at matapat na pahayag. Makikilala ang estilo ng manunulat sa tulong ng kanyang wika. O, yan na yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Yung sariling, yung pagiging personal ng sanaysay. Kasi nga ang sentro ng sanaysay, inulit ko na naman, ay ang manunulat mismo ay yung kanyang paglalahad ng kanyang naiisip. Okay? Ang maaaninag sa estilo ang personalidad ng manunulat. Okay? Inuulit ko, maaaninag sa estilo ang personalidad ng manunulat. So, yun. Tandaan ninyo yan. Yan ang tema, istruktura at estilo ng sanaysay. So, ito na yung paglalahat hinggil sa kalikasan ng sanaysay, sa katangian ng sanaysay. Ito na yun, yung paglalahat. Ngayon ay dumako na tayo sa pagtalakay sa mga uri ng sanaysay. Mayroong dalawang uri ang sanaysay. Una rito ay ang maanyo o formal na sanaysay. Hindi karaniwan ang paksa kaya ito'y nangangailangan ng matiyaga at masusing pag-aaral at pananaliksik gayon din ng maingat at maayos na paglalahad. Sa formal na sanaysay, inaakay ng autor ang mambabasa sa malalim na pag-iisip, pinaglalakbay niyang guni-guni ng nagbabasa, upang mapaghulo ang isang palagay o isang saloobing batay sa karanasang ipinaliliwanag ng katha. Supil o kontrolado ang emosyon ng autor. Sa pangangatwiran, binibigyang diin ng sanaysay na formal ang mga katotohanan, mga paktwal na impormasyong may patotoo at estatistika. Sa madaling salita, ang uri ng sanaysay na ito, maanyo o formal, dito sa mula sa salitang maanyo o formal, ito ay nangangailangan ng malalim na proseso. Kailangan mong kumalap ng marami at mga totoong impormasyon na magpapatotoo o mga ebidensya tungkol doon sa mga binibitawan mong paglalahad ng sarili mong kaisipan o yung para bigyan ng support o suportahan yung sarili mong pananaw. So dito sa uring ito, kinakailangan talaga ng masusing pag-aaral, pananaliksik. So itong tandaan niyo dito. Kapag sinabing maanyo o formal, nangangailangan ng pananaliksik. Kasi nga, mag-iimbestiga ka maghahanap ka ng mga impormasyon na magpapatuo doon sa sarili mong pananaw, doon sa opinion mo. Halimbawa, bakit gusto mong magkaroon ng death penalty? Halimbawa, ang saloobin mo rito, gusto mong sang-ayon ka na magkaroon ng death penalty. Ngayon, dahil sang-ayon ka, maghanap ka ngayon ng mga impormasyon na magpapatotoo o di kaya ay susuporta doon sa sarili mong argumento, doon sa sarili mong opinion. So, ang paraang ito ay nasa uring maanyo o formal na
sanaysay. Basta ang tandaan nyo dito kapag sinabing formal, nagkakaroon ng malalim na pag-aaral at ng pananaliksik. So, dito limitado lang din yung mga salitang binibitawan mo at dapat formal, matipid, kontrolado mo. Batay lang yun. Hindi ka pwedeng magsabi ng maraming ganito ng mga salisaliwat ng mga nagkasanga-sangang mga ideya kasi baka yung mga ideyang yun, ibabagsak pa noon, hindi nito susuportahan yung pananaw mo hinggil doon sa isang tiyak na paksa. So yan ang tinatawag na ikalawang uri naman ng sanaysay ay ang pamalaya o pamilyar na sanaysay. Ang malaya o pamilyar na sanaysay ay palagayan ang pagkakasulat at nagtataglay ng himig na parang nakikipag-usap lamang. Pamilyar ito. Kaya nga sinabing pamilyar parang kakilala mo lang yung kausap mo, yung nagsasalaysay o nagkukwento ka lang sa kaibigan mo, pamilyar. Parang ganito ang tinatawag nating pamilyar o malayang sanaysay. Kadalasan ay mapagbiro, puno ng makakatas na kawikaan, masaya at masigla, may paksang magaan, karaniwan at batay sa karanasan, obserbasyon, pananaw ng autor, kaya hindi nangangailangan ng masusing pag-aaral at pananaliksik. So kung babalikan natin kanina yung maanyo o formal na sanaysay, sabi kasi doon, nangangailangan ito ng masusing pag-aaral o ng pananaliksik. So iba naman itong uring ito, iba naman ang uring pamilyar. Kasi nga, dito, magaan lang yung paraan mo ng paglalahad. Parang kausap mo lang yung kaibigan mo. Minsan, mapagbiro ka rin, nagbibiro ka sa paglalahad mo ng may pakwela doon sa sinusulat mong sanaysay. Ito ay malimit na nakasulat sa unang panauhan. Ano ba yung tinatawag nating unang panauhan? Kapag ang ginamit sa sanaysay ay yung ako ay bumisita ako noong nakaraang linggo ay bumisita ako sa bundok, sa baryo kung saan lumaki ang aking ama at nakita ko kung paano mamuhay ang mga tao ron. So, yung paraan mo ng pagkukwento, parang malapit ka lang doon sa pinagkukwentuhan mo. Unang panauhan. Ito ang palatandaan natin doon sa uring malaya o pamilyar. So kapag nakita mo na yung mga ganun, yung unang panauhan, ito ay nasa uring pamilyar, ito ay nasa uring malaya, malayang sanaysay. Okay, so personal ito, kumpara doon sa maanyo o formal na sanaysay, mas magaan lang. Okay, so tandaan ninyo, doon sa una kanina, maanyo o formal, nangangailangan ng masusing pag-aaral at pananaliksik. Limitado, kontrolado ang paraan ng pagpapahayag. Dito naman sa malaya o pamilyar na sanaysay, magaan lamang ang pagkukwento. At kadalasang ginagamitan ng unang panauhan. Pero syempre, meron pa rin kalakip na katalinuhan at masusing pagmamasid, yung paraan mo lang ng pagkukwento kasi personal. Okay? So, I hope naintindihan ninyong pagkakaiba ng dalawang ito, ang malaya at ang maanyong sanaysay. Ayon kina Marquez at ng iba pa niyang mga kasamahan, ang dalawang uri ng sanaysay na sa panlahat na pahayag ay parehong nagbibigay ng kaalaman at naglalayong magdulot ng aliw. Ang tanging pagkakaiba lamang ng dalawang ito ay nasa prioridad din ng bawat uri. Ang formal na sanaysay aniya ay nagnanasang magpaliwanag, manghikayat at magturo tungo sa pangkaunlarang isip, moral at hilagyo ng mga mambabasa. Samantala, ang pamilyar na sanaysay naman ay nagmimithi ng ganyak, magpatawa o kaya ay manudyo o magsilbing salamin sa lahat ng mga saloobin at kondisyong pansikolohikal ng mga mambabasa. Kapag pag-ibahin natin ang dalawang ito, siguro ang tatandaan na lang natin, halintulad natin ito sa paraan ng pakikipag-usap natin sa ating halimbawa sa guro at sa kamag-aral. Kung ang sanaysay ay formal o kung ang sanaysay ay formal o maanyo, ang kausap mo ay si teacher. Kung ang sanaysay naman ay malaya
o pamilyar, ang kausap mo ay si classmate. So parang ganun yun. So parang ganun yung pagkakaiba. Kung ang kausap mo ay si teacher, syempre formal yung paraan mo ng pakikipag-usap, hindi pwedeng bulagsak, hindi pwedeng bastos, parang ganun. Pero hindi ko naman sinasabing bastos yung yung paraan ng paglalahad doon sa pamilyar o di kaya ay um, um, malaya na sanaysay. Ito ay isang paraan lang ng pag-iiba ng dalawa ng maanyong sanaysay at ng malayang sanaysay. So parang ito lang yung tatandaan natin. Halimbawa, basta kapag sinabing formal na sanaysay, para kang nakikipag-usap kay teacher, professional. Kapag naman malaya, para kang nakikipag-usap sa kamag-aral, sa kaibigan. Magaan lang yung paraan mo ng pakikipag-usap. So I hope na intindihan nyo yung pagkakaiba ng dalawang yon, ng maanyo at ng malayang sanaysay. Dumako tayo sa mga katangiang dapat taglayin ng mananaysay. So kayo bilang mga magiging guro sa inaharap, syempre, ang guro sa Filipino ay kinakailangan ding isang manunulat. Kinakailangan ding ikaw ay isang mananaysay. So ano ba yung mga katangiang dapat taglayin ng isang mananaysay o ng isang manunulat ng sanaysay? Una, dapat mabilis kang mag-isip hinggil sa isang tiyak na bagay, isang tiyak na paksa. Pangalawa, sensitibo ka sa kapaligiran mo. Namamasid mo o keen observer ka. Nakikita mo kung ano ang atmosfera ng kapaligiran, kung ano ang himig, kung ano ang tono. Malungkot ba ang mga tao? Masaya ba ang mga tao? May mabibigat bang pinagdaraanan ang mga tao? So, dapat sensitibo ka sa kapaligiran. Nakikita, naririnig, nagagamit mo lahat ng senses mo sa katawan para makita, madama kung ano ang nagaganap sa kapaligiran. Pangatlo, dapat may laging tugon at hinuha sa interes ng buhay ng tao at mga bagay-bagay. Pero itong pangatlong ito, hindi naman nangangahulugan na dapat isa kang marites, ha? Ang marites, representasyon niya ng lahat ng mga chismosa. Okay, so yung chismosang yan, nasa na kasi, parang nasa na ngayon yan ng lipunan natin, lipunang Pilipino. Okay? Ang ano dito, ang gustong ipahayag nitong pangatlong katangian, lagi kang may tugon o hinuha. Yung sarili yung mga opinion 'di ba? Yun kasi yung inilalahad mo sa sanaysay. So dapat meron kang halimbawa narinig mo pa lang ang salitang politika, meron kang naisip na ang politika ganito. Ano ba yung sarili mong opinion hinggil sa politika? Hindi kaya kapag narinig mo ang salitang pag-ibig, ganyan, may tugon na agad yung isip mo. Meron ka nang nagising yung interest mo hinggil sa isang partikular na paksa. Okay? Number 4, may kakayahang manuklas ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ang panlabas lamang. Halimbawa, nakita mong isang larawan, yung isang mama, yung isang lalaki, halimbawa, nakatutok yung baril doon sa bata. Okay? Ganun yung larawang nakita mo. So, hindi ka pwedeng magbigay agad ng judgment mo hinggil sa nakita mong yun lang. Hindi pwede. Dapat tuklasin mo ano ba ang kwento sa likod ng larawang yan. Bakit kaya ganoon yung senaryo? Bakit kaya nakatutok yung baril? Bakit kaya bata? Ano kayang nangyayari? So, dapat meron kang kakayahang tuklasin yung mga bagay na nasa likod mismo ng larawang nakita mo. Hindi lang yung panlabas na hindi lang yung kung ano yung nakita ng mata mo, yun na yun. Hindi. Dapat tuklasin mo, magkaroon ka ng investigasyon. Okay? Panlima, malikhain at orihinal sa isip at damdamin. Kapag sinabing malikhain, kasi nga, bawat manunulat sabi nga, mayroong sariling estilo o pamamaraan. So, meron ka rin sariling pamaraan ng pagiging malikhain. Yung pagiging malikhain mong yun, dahil sarili mong estilo yun, original yun sa isip at sa damdamin. Pang-anim, may mapiling panlasa o sensitibo, pero may kaugnayan din ito sa pangalawang
katangian, mapiling panlasa. Okay? Meron ka ring taste, meron ka ring sense of, halimbawa, meron kang sense of fashion, meron kang taste, meron kang sariling standard. Halimbawa, sa mga dalaga, kapag may nanligaw sa'yo, di ba, meron ka ring sariling standard, meron kang panlasa, parang ganon. O panlasa ha, hindi pwedeng mawala ang panlasa natin sa mga panong ito. Bawal. Kapag nawalan ng panlasa, ibang usapin na yon. Okay, so dito sa sanaysay, bilang kung ikaw ay isang mananaysay, dapat taglayin mo yung pagkakaroon ng mapiling panlasa. So, ang ibig sabihin nito, meron ka ring sariling standard sa iba't ibang mga bagay. Halimbawa, meron kang nakitang isang dalaga, nakita mo yung kanyang estilo sa pananamit, 'di ba? Meron kang yung yung tugon mo, yung parang nagising yung interest mo doon sa paraan niya ng pananamit, 'di ba? May may naiisip ka na maganda yung paraan niya ng pananamit, ganun. Meron siyang sariling ganito, ganyan. Hindi kung hindi mo nagustuhan, iba naman sa panlasa mo, doon ka nagkakaroon din ng ibang naiisip na, halimbawa, gusto ko yung kanyang estilo, pero hindi ko gusto yung kulay ng kanyang damit, parang ganon, di ba? Meron ka ring sariling panlasa na iba rin doon sa iba. Panlasa means taste o yung sarili mong standard hinggil sa mga bagay. Number 7, may kalugurang mapagkakatiwalaan. Okay. Mapagkakatiwalaan. Halimbawa, kung ang sanaysay na isinusulat mo ay maanyo, syempre nangangailangan niya ng pananaliksik, magkakaroon ka ng research. Ngayon, hindi pwedeng, halimbawa, meron kang in-interview tungkol sa production ng halimbawa kape, punta ka ng Sagada, tapos yun ang gagawan mo ng sanaysay. Maanyong sanaysay. Ngayon, kung ano yung nakalap mong impormasyon doon, okay? Meron din yung kasing tinatawag nating confidentiality, di ba? Kapag halimbawa meron kang mga ini-interview, meron kang mga kliyente, di ba? Means talagang andun din yung confidentiality na tinatawag natin. Okay? So, dito sa katangiang ito, dapat may pagkakatiwala sa'yo yung kinuha mong impormasyon o yung pinulot mong impormasyon. Yung hiningi mong impormasyon tungkol sa kanila. Ganun yun. Number 8, may kabatiran. Balik tayo sa number 7. Idaragdag ko lang, yung kapag meron kang natuklasang impormasyon o hindi kaya kapag nagsusulat ka na, gumagawa ka na ng sanaysay, yung sanaysay mo ay hindi makakasira, tiyakin mong hindi makakasira ng buhay ng iba. Okay. Mapagkakatiwalaan. Number 8, may kabatiran sa mga kaalamang makabago hinggil sa makataong kapakanan. Okay, so may kaugnayan din ito sa number 7. Kaalamang makabago. Okay? And number 9, pamilyar sa mga mabubuting panitikan at iba pang sining. Okay. So, dapat kapag nagsusulat ka, syempre alam mo rin yung ibang mga uri pa ng panitikan. Halimbawa, gusto mong gawan ng sanaysay yung katauhan ni Sisa doon sa nobela ni Dr. Serizal na Dolimitangere, El Filibusterismo. Okay, so ganun, gusto mong gawan ng sanaysay yung mga katauhan, mga karakter na nandoon. Dapat pamilyar ka rin, syempre, doon sa nobelang yun. Pamilyar ka sa iba pang mga uri ng panitikan o hindi kaya sa iba pang sining. Okay, so meron kang pagiging kaalaman pa, hindi lang doon sa paksang yun, kundi dapat malawak pa ang iyong kaalaman. Okay, so ilan lang yan sa mga katangiang dapat taglayin ng isang mananaysay. Talakayin na natin ang iba't ibang bahagi ng sanaysay. Una ay ang pamagat o yung title na tinatawag natin. Ito ay naglalaman, nagpapahayag ng paksang tatalakayin, nagbibigay ng konsepto sa mambabasa tungkol sa paksa o nilalaman ng akda. Dapat itong napapanahon, kawili-wili, nalalaman ng sumusulat. Ang pamagat ay maaaring
pinakadiwa ng sanaysay, halimbawa pag-ibig sa tinubuang lupa. Okay, diwa ng sanaysay. Sumunod, isang natatanging lugar. So maaring pangalan mismo ng lugar. Halimbawa, Kapitolyo, paraiso ng Nueva Vizcaya. Maaari ring Nueva Vizcaya, ganun. Hindi kaya Laguna. Hindi kaya Barangay Anayo. Okay. So, isang natatanging lugar. Pwede ring natatanging tao, halimbawa, Cardo Dalisay, bayani ng masa. O hindi kaya Jane De Leon, o hindi kaya Darna, pag-asa ng masa. O halimbawa, mga ganun. So, isang natatanging tao. Isang natatanging pangyayari, halimbawa, ang pinaka nakakatakot na sandali sa buhay ni Juan. Okay, so maaring ganyan ang pamagat ninyo. Pwede ring ang delubyo ng baryo Anayo, parang ganun. Hindi kaya kapanganakan ni Juan. So maaari yung mga ganun. At pwede ring isang bagay, halimbawa, aklat, kadluan ng aliw at talino. Okay, so sa pamagat ng sanaysay, dapat kasi nga ang pamagat ay tinatawag nating bintana, kung saan nasisilip agad ng mambabasa kung ano ang nakapaloob sa sanaysay na yun. So dapat kapag nasilip ng isang mambabasa, dapat nakakatawag pansin na agad para basahin yun ng mambabasa. Okay, pamagat. So maaring pinakadiwa ng sanaysay, isang natatanging lugar, isang natatanging tao, pangyayari o maaari ring bagay. Unang bahagi, ito yung panimula o yung tinatawag nating introduction. Sa bahaging ito, ang unang pangungusap o talata sa komposisyon ay may layuning ilahad ang paksa at tawagin ang pansin ng mga mambabasa. So dapat sa panimula pa lang, sabi ko nga, kung yung pamagat mo kanina ay nakakatawag pansin, dapat doon sa panimula mo, magtutuloy-tuloy yung pagiging yung nakakatawag pansin. Siyempre, halimbawa, ang pamagat mo ay delubyo ng Anayo, halimbawa. Okay, so parang magandang itong basahin. So kapag binasa nila, pagbasahin yung una, yung panimula, doon pa lang, mas mahihikayat na naman yung mambabasa na ituloy ang pagbabasa sa buong sanaysay. Okay? Panimula yon. Sumunod ay ang katawan. Dito, nakapaloob lahat ng inilalahad ng mananaysay, yung kanyang kaalaman, saloobin, kuro-kuro tungkol sa paksa. Binubuo ito ng mga magkakaugnay na talatang lumilinang ng isang diwa o kaisipan. So dito na pumapasok yung pinag-usapan natin kanina na pamaksang pangungusap at yung pantulong na pangungusap. So sa katawan yan, sunod-sunod na mga talata ng mga kaisipan, opinyon na inilalahad ng manunulat. So, nagkakaugnay na binubuo ng mga magkakaugnay na talata. Siyempre, yung wakas ay yung tinatawag din nating conclusion. Ito ang huling bahagi ng komposisyon na naglalahad ng huling mga salitang na ikikintal sa isip ng mga mambabasa. Tinatawag itong pabuod na talata. Tulad ng panimula, dapat ito'y nakakatawag din ng pansin, kaya gumagamit din ang manunulat ng iba't ibang paraan upang wakasan ang sanaysay. So kung gaanong nakatawag ng pansin mo yung introduction mo, yung panimula, dapat ganoon din sa wakas. Kasi 'di ba kadalasan ng isang mambabasa, usually tinitignan nila kapag gusto nilang basahin ang isang article, hindi kaya isang sanaysay, halimbawa, tinitingnan nila pamagat, yung panimula, maganda kaya, at pwede rin yung wakas, maganda kayang ending. Okay, so, yun. Yung mga bahagi ng sanaysay. Ngayon, pag-usapan natin yung iba't ibang paraan ng pagsisimula ng sanaysay kasi nga sabi natin kanina, dapat ang panimula ay nakakatawag ng pansin. So ano kaya yung maaaring gawin natin para agad-agad kapag nabasa ng mga mambabasa ay makita nilang maganda yung sanaysay at magugustuhan nilang basahin ito. So meron tayong iba't ibang paraan kung paano simulan ang sanaysay.
Okay, narito yung mga paraan. Una ay ang paggamit ng sipi. Ano ba ito? So ito ay yung tuwirang pahayag mula sa talumpati o akda. Hihiramin lamang kaya dapat itong kulungin ng mga panipi. Ito ay mayroon tayong halimbawa. Ngayon ay malaya na tayo sa ating buhay politika. Kailangan na rin tayong lumaya sa sarili. Maliwanag ang ibig sabihin dito ni Pangulong Rojas. Malaya na tayo sa pang-alipin ng ibang bansa, ngunit hanggang ngayon, kailangan pa rin nating palayain ang ating wika. Sariling wika para sa bansang malaya. So pwede itong gamitin nyo sa pagsisimula ng sanaysay. Yung gagamit kayo ng sipi. Halimbawa, ito ay kinuha ninyo mula sa isang talumpati o hindi kaya mula sa isang iba pang uri ng panitikan, halimbawa maikling kwento, hindi kaya ay tula, pwede rin, basta ikulong natin sa panipi. So ito yun, paggamit ng sipi. Okay, so pwedeng gamitin yan bilang pagsisimula. Pwede ring paggamit ng tanong. Halimbawa, ano ang tunay na pag-ibig sa bayan? Ito ba'y ang pagsunod sa bawat sabihin ng nagpapalakad ng bayan? Okay, so ang ano naman dito, ang topic naman dito ay pagkamakabayan. Okay, so pwede ring gamitin yan paggamit ng tanong. Ano ang tunay na pag-ibig sa bayan? Okay. Pangatlo, pwede ring paggamit ng makatawag pansing pangungusap. Halimbawa, langit, puok na wala pang nakakarating na tao, ngunit puok na minimiti ng lahat. Okay. Kaligayahan naman ang tono nito. So, pwede rin gamitin yan, yung makatawag pansing pangungusap, yung parang meron kaagad panggulat na bahagi doon sa panimula mo. Halimbawa, pag-ibig, langit, puok na wala pang nakararating na tao, ngunit puok na minimiti ng lahat. Totoo naman, di ba? Hindi pa nararating ng tao ang langit, pero minimiti ito ng lahat. Sino ba naman hindi umaasam na makarating sa langit, di ba? Okay, so pero wag naman muna ngayon dahil may mga mission pa tayo sa buhay. Okay? Sumunod, maaari din tayong gumamit ng patulang aral. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Okay, aanhin mo nga naman ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? Sino ang kakain ng damo? Walang namang tao. Okay, so ito ay akma rin sa totoong buhay. Aanhin mo ang limpak-limpak na pera kung wala naman na yung pagbibigyan mo niyan. Okay? Halimbawa sa pamilya, aanhin mo yung napakagarbong halimbawa, noong nabubuhay si nanay, halimbawa lang, hindi mo sinusuway mo siya lagi. Tapos nung nawala na, saka ka magbibigay ng ganito, ng ganyan, o diba, hindi na niya ma-feel, hindi na nila alam kasi nga wala naman na sila. Parang ganun yun, halimbawa lang. Okay, so pwede tayong gumamit ng ganyang pamamaraan. Paggamit ng patulang aral. Pwede yung mga pwede yung mga salawikain, kawikaan, mga ganyan, mga patulang aral. Sumunod ay maaaring nating gamitin ang pambungad na pagsasalaysay. Pag sinabi nating pagsasalaysay o nagsasalaysay ka, parang inilalarawan mo sa mga mambabasa kung ano yung ginawa mo o naging karanasan mo. Halimbawa, napatingin ako sa dakong sisikatan ng araw. Nakita kong unti-unti nang namimitak ang haring araw. May tuwang pumintig sa aking puso. Napangiti ako. Nauunawaan kong hindi pa huli ang lahat. O diba? Napakaganda. Pwede rin gamitin yung ganyang pamamaraan para sa panimula ng sanaysay. Pambungad na pagsasalaysay ang tawag natin dito. O kung kayo siguro, halimbawa, paglabas ko ng aming pintuan, nakita kong magkaupo si Nanang at si Tata. Nang mga sandaling nakita nila ako, nakita ko sa kanilang ang ngiti
ang tamis ng kanilang ngiti. Parang ganun, di ba? Na nagkukwento ka lang, nagsasalaysay ka. So, pwedeng gamitin mo yun. Pwede yung ganung paraan ng pagsisimula ng sanaysay. Okay? Next, paggamit ng salitaan. Halimbawa, nakasimangot ka, Mang Noli. Tapos, sagot naman si Mang Noli. Pero hindi mo ilalagay na Mang Noli. Hindi ganun yun. Ano naman yun? Script naman yun ng dula. Okay, so pwedeng ganito ang gamitin ninyo. Nakasimangot ka, Mang Noli. Sino ba naman ang hindi magagalit sa sinabi ng mga congressman na mag-workout daw sila kung Filipino ang gagamitin ng Pangulo sa paglalahad ng kanyang SONA. Mag-walk out ito, hindi mag-workout. Nagkamali ako ng type. Sino ba naman ang hindi magagalit sa sinabi ng mga congressman na mag-walk out daw sila kung Filipino ang gagamitin ng Pangulo sa paglalahad ng kanyang SONA? Aba, oo nga naman. Diba? Uwi ka natin Filipino, tapos sabihin nila, mag-walk out sila, hindi nila hihintayin, aalis na sila kapag Filipino ang gagamitin ng Pangulo. Diba? Magagalit nga. So, yung mga ganyang usapan, pwedeng natin gamitin bilang pagsisimula ng sanaysay. Pwede rin yung mga normal, yung mga karaniwang lang na naririnig natin o yung mga usapan, halimbawa, kumustahan ng magkaibigan. Hala, Nena, dumating ka na pala. Ay, oo, kahapon lang. Diba, mga ganyan. Tapos, doon sa sumunod na talata mo na, o sabihin mo na, ito ang karaniwang maririnig sa nakumustahan ng magkaibigan, nagkalayo ng ilang taon. Parang mga ganun. Okay, so lahat ng mga yun ay pwede nating gamitin. Depende rin yan kasi sa estilo ng isang manunulat. Kaya nga sabi natin, di ba, ang sentro ng sanaysay ay ang manunulat. So, ang mga manunulat ay may kanya-kanyang estilo. Ganun din sa inyo. So, kapag magpapasulat ako sa inyo ng sanaysay, ay meron din kayong maaari ninyong gamitin ang inyong mga estilo. So, ang mga itong pamamaraan ay ilan lamang sa mga pamamaraan na pwede nating gamitin kapag nagsusulat tayo ng panimula ng isang sanaysay. Kung mayroong pamaraan sa pagsisimula ng sanaysay, syempre meron din tayong pamamaraan o estratehiya sa pagwawakas ng sanaysay. Magkakatulad lang halos ang mga ito doon sa paraan din ng pagsisimula ng sanaysay. So pag-usapan natin ang mga ito. Okay, narito ang mga estratehiya sa pagwawakas ng sanaysay. Alinman sa mga estratehiya ang gagamitin, dapat ito'y may kaugnayan sa paksa. Okay, tandaan ninyo ito. Kahit anong estratehiya ang gagamitin ninyo, basta't ang lahat ng yan na gagamitin ninyo ay mayroong kaugnayan, mayroong kinalaman sa paksa. Hindi ka pwedeng, halimbawa, hindi ka pwedeng gumamit ng hindi ka pwedeng maglagay ng mansanas kung ang pinag-uusapan naman ay tungkol sa bayabas, di ba? Hindi ka pwedeng maglagay ng tungkol sa bayabas kung ang pinag-uusapan naman ay tungkol sa bangus. Iba 'yun. So dapat magkakaugnay lang. Kung ang ginamit mo ay pagbubuod ng paksa, so dapat meron pa rin kaugnayan 'yun sa halimbawa dun sa panimula kanina, kung ang ginamit mo ay patanong, halimbawa, langit, puok na wala pang nakakarating na tao pero minimithi ng lahat. Tapos wala palang kinalaman yun sa sanaysay mo. So hindi pwede yun. Dapat laging merong kaugnayan sa paksa anumang estratehiya ang ginagamit ninyo. Okay, so maaari tayong gumamit ng pagbuod ng paksa. Kapag sinabing buod, yung yung paglalahat na nagkaroon ka na ng generalization. Okay, sa pagwawakas mo ng sanaysay. Pwede ka rin mag-iwan ng tanong. Halimbawa, ikaw, handa ka na bang harapin ang hamon sa buhay? O, diba? Pwedeng ganon. O hindi kaya pagbibigay ng hamon. Hinahamon ko ang mga kabataan na ganito, ganito. So, pwedeng maganyan. Pwede rin paghuhula. Okay, ano bang sinasabing paghuhula? 5 taon mula ngayon, ang Pilipinas ay magiging mayamang bansa. So, pwedeng ganun yun. Okay? O isang angkop na sipi, pwede rin. At pwede rin pagsariwa sa suliraning binanggit sa simula. Pwede mong balikan ulit yung
panimula na binanggit mo, yung siliraning binanggit mo doon sa simula ng iyong sanaysay. Okay, so yan yung mga estratehiya ng pagwawakas ng sanaysay. Basahin lang natin ng pahapyaw itong mga paksa at isyong panlipunan sa sanaysay. So ito ay mula sa aklat na Panlipunang Panitikan, isang pagtanaw. So aklat ito ni na Marquez at ng iba pa niyang mga kasamahan na inilathala noong taong 2019. So basahin lang natin. Malayang-malaya ang guro na gawin ang nais niya sa pagtuturo ng panitikan. Walang paraang masasabi na higit na mainam sa ibang paraan ng pagtuturo. Dapat na isipin na ang pagtuturo ng panitikan ay pagtuturo ng masinsinan at mahusay na pagbabasa. Hindi sapat na mapakinggan lamang ng mga mag-aaral ang buod ng isang akda mula sa kanyang kamag-aral. Hindi ng makabagong paraan ang pagsusuri sa mga paksa at isyong tinalakay sa mga akdang pinag-aaralan at maisa-isa nito ang kaugnayan ng mga akdang ito sa kasalukuyang mga pangyayari sa lipunan. Mahalagang madalumat ng mga mag-aaral ang uri ng panitikan na pumapaksa sa iba't ibang isyu tulad ng kahirapan, karapatang pantao, isyong pangkasarian, isyong pangmanggagawa, isyu hinggil sa mga pangkat minorya, at maging mga isyu hinggil sa diaspora o migrasyon. Sa makatwid, kailangang tulungan ng guro na mapalaya ang imahinasyon ng mga mag-aaral upang sa gayon matulungan ito na mapatalas ang pakiramdam sa sarili niyang agam-agam o pangarap. Makilala ang mga bagay na nagpapahirap sa kanya, makapag-isip ng mga posibleng solusyon sa mga suliranin, at mapatatag nito ang tiwala sa sariling kakayahan na lumikha ng magandang kinabukasan. Okay? So bilang mga guro sa inaharap, kinakailangang maintindihan at maunawaan ninyo ang mga bagay na nangyayari sa ating lipunan, lahat ng mayroong kinalaman sa ating lipunan, sapagkat sa pamamagitan ng panitikan, yan ay mailalahad ninyo sa inyong mga mag-aaral. Magagamit ninyo lahat ng mga pangyayaring nakikita ninyo o nasasaksihan sa lipunan natin upang ituro ang panitikan. Okay? So, yan sa kabuuan ang kalikasan ng sanaysay. Sana ay meron kayong mga napulot na mga aral kahit ganito ang paraan ng ating pagtuturo at pagkatuto sa ating klase. Kung narating ninyo ang huling bahaging ito, ay buong puso akong sumasaludo sa inyo sapagkat ito ay patunay na kayo ay nagpupursige sa pag-aaral kahit ganito ang pamamaraan natin, kahit hindi tayo nagkikita-kita ng personal at mga ganitong pamamaraan lamang ang ginagawa natin. Maraming salamat sa pagtitiis, maraming salamat sa pagpupursige, sa pagtitiyaga na kayo ay matuto at makapag-aral kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. So gaya ng patuloy kong sinasabi sa inyo, sa klaseng ito, lahat ay matututo, lahat ay papasa, walang maiiwan, walang mangiiwan. Lahat tayo ay lalayag. Mag-ingat ang bawat isa at see you very soon.